ang ang Team Falcons. Chip yung isa sa mga heroes na talagang umangat nung time na yon. Pero again, may kasama silang Kimi. Ano magiging final pick? Kukuha na ba sila ng Arlot? Or kukuha ba sila dito ng Lapu-Lapu? Kailangan nila dito ng ng pangsagot sa sorpresa. Sa totoo lang para sa Falcons kasi for TNC right now, parang hirap yan dalawang yan sa chip na meron ang Team Falcons. Yeah. Bane, pwede pa rin naman. Ayan na. Okay, kung gusto nila na hindi sila magulat ng portal, pwede sila kumuha ng Bane. Oo nga, no? Yung Deadly Catch ay napakaganda kapag ginamit mo yung shortcut. Oo, tsaka dami pang disrupt yan. Imagine mo, hindi mo na kailangan gumamit ng tectonic charge. Kahit yung normal hits lang niya na may passive, di ba, pwede na yun na gumana. Ngayon, second phase ng bans. Corty, ano ba ang mga pwede natin makita rito? Pwedeng atakihin actually ng TNC dito, heroes ni Flap. Or pwede rin naman kay Marco, open pa yung Moscow as well as the Granger. Yun yung mga favorite gamitin ni Marco. For Falcons naman, kailangan nila dito actually yung tanggalan ng heroes naman si Trimar, knowing na sobrang lala ng ginawa ni Trimar kanina. Alam mo may nakikita ako. May Lancelot kasi sa Falcons. Hindi kaya eto na yung time para lumabas yung Obsidia? Pwede. Kay Benny, no? Kay Benny. Kasi, again, pang-counter yun sa mga assassin. So, hindi ka takot na pasukin dito ni kahit TC if ever, no? Yeah. At ang maganda ron, yung chip, kahit flageran niyo yung Obsidian, may Phantom Shadow Mill kasi. Yung mabilis na bakbo. Yung mabilis, oo. Yeah. For TNC, ganda nung CC ban. I think this threatens the glue mula kay Trimar. Yung glue tsaka lapo na option. Oh, ayan. Tinanggal din ang Harriet. Ano pa ba pwedeng alisin? Kung gusto nila dito mag-glue, ano bang XP laner ang pwedeng alisin dito ng TNC? At wala na. Masyado nang obvious. Obvious na, Kapag no? nagtanggal pa sila ng ibang explainer. Siguro ang next na nasa isipan mo ay yung Moscow ni Super Marco. Force him to play the likes of the Granger, maybe even Clint or Bruno. Bruno, pwede pa. Iritel, medyo mahirap na rin kasi ipasok yung Iritel dito. Lalo na, meron din namang Hayabusa sa kabila. Tsaka may Grok, man. May Grok din. Nakakailang mag-Iritel pag may Grok. Ano yan yung pag sumilip, tapos sinubukan mong banatan, parang wala kang damage. Oo. At least yung Granger may combo yan Yun nga. Tsaka mailap din talaga kalaban. Itong Granger. Ngayon, kung titignan natin sa player hero stat, para dito kay Jack Mamba, 7 beses niya nang ginamit ito and may 57% na win rate. Come on, Dexter. Ayun, Claude. Wow. Interesting. Basa nila dito, okay? Obsidia. Ayaw. Hindi, may chance pa. May isa pa. Kaso may Hayabusa Di pwede sa Falcons Oo, mahirap sa Falcons to. Hayabusa Grok. Papipiliin nila, ano bang pwede? Actually, naisip ko nga, baka nga may Brody pa na... may mundo na baka mag-Brody sila dito. Kasi may Arlot Yun lang yung problema ng Team Falcons. Honestly, yung mga magagandang marksman, sila mismo nagtanggal. Yung Harriet tsaka Claude. So, I think you go back to the Granger. If that's the case. Kasi kailangan mo ng hero na may dash. And yung medyo, hindi naman mobile, pero kaya lumaban kahit tumatakbo. So, dalawa sila na Kimi na gano'n actually. Well, yung Iritel, kaso medyo nakakailang din mag-Iritel dito. Hirap na Lapu-Lapu. Ano kaya magiging hero nila? Ayan, Granger, bumalik sila dun sa... Obsidia! Ayan na! Obsidia! Pag ito nag-Bruno, mainis ako. Di, pwede na talaga kung iisipin mo di ba? Ano lang, dapat kakaiba. Obsidia, Bane. Maganda yung matchup nila sa totoo lang against Falcons. Ito kahit may lapu-lapu, main sitar. Baka Benny yan. Oo nga pala, isa siya sa mga unang naglabas ng Misitar Gold Lane. No? Gusto mo, Yuzong. Alice, oo, pwede rin. May bala, kaya sinasabi niyo. Pwede ba Victor? Ayan yung mga mga normal na marksman. Ayaw, normal. Ayun, sabi niya, Coach, pag bini ko ba to? Anong kakalagay? Oy! Nathan! Eto, gusto ko to. Sa lahat ng marksman, yan ang final boss. Oo nga pala, napakahirap din kalaban yan. Remember, huling nakita natin itong Nathan sa kamay ni Oheb. At naipanalo nila yung laro na yon against Team Falcons din. So, now, para dito sa TNC, ito ba ang huling alas? Ito ba ang exclamation point na kanilang inaabangan
Ladies and gentlemen, matutundukan na ang labanan sa Himpapawid. Team Falcons and TNC. Kung titignan natin dito sa index na to, Midnight, parang medyo school. Medyo lamang ng bahagya ang Team Falcons kasi sila may control ng early game. Even though kapag direct na may heroes ng TNC, kaya naman nila pumalag. Guta Hayabusa, Arnold, Jushin. Ang problema kasi yung finisher ay hindi ganun ka-reliable ka compared sa Team Falcons. Lalo kapag pumasok tayo sa 5-minute mark, kapag lumabas na yung Skypiercer nung Granger, mas may talaga aggressive tendencies yung kanilang lineup. So if we're gonna talk about yung Welcome early game to prowess Mobile ng Legends. TNC, I believe malakas pa rin naman. Ang kaso nga lang si Benny feeling ko ngayon parang magiging Moskov talaga sa literal na lanes lang muna. Then hindi masyadong makikita si Benny sa mga objectives. Amin niya naman yung laro ng Nathan ever since. Yung first 8 minutes, wala akong pake sa ibang tao sa mapa. Ang pake ko lang is makakuha ng farm. Grabe naman to, men! Ibang klase. Next level, MLBB! Next level, kaya lang sarado kasi. Sarado, Ogen. Ipo-force ata nila na magamit kagad ng maaga yung flicker. Ayun na nga. Early flicker, ladies and gentlemen. Medyo napasama. Oh. Kasi ini-expect na ng Team Falcons, magwawal yan. Oo. Punta na natin sa likod para mauna tayo. Ingal lang na-force ng battle spell. So, kahit sumabay sila sa levels ng TNC, unfortunately, Ogwin had to spend this flicker. Ang ganda nito. Wait lang. Sapakan. Dreamer and Black Easy. Pero going back, dun sa nakita natin graphics. So, mamaya na ka. Sige na, mamaya na ako mag-explain kasi may bakbakan na naman. Puro laban Oh, yan no? na, going back. Early game pa lang, puro laban. Going back. 2 beses na ginamit ni Kyle TC itong Lancelot, pero hindi pa nakakakuha ng panalo. Parang may mga ibang, may pwedeng basagin ni Kyle TC yung mga statistika na ito. Pero kung titignan natin, Jackno and Zaida, magkaharap na naman. Mainit din si Kyle. Papasok si Zaida. Opa! Napaugi Shadow Kill at inabutan pa rin. May nakakabit pa palang Shadow. Pero tatry ni Kyle TZ bumawi dito. Kaso buhay! lang, mapipigilan siya ni Chaklu. And Lancy will secure that kill 2-0 agad. Magandang pasimula para sa Phoenix Army. Kinulang sa dash, men. Kinapos ng puncture. Ang Si Kyle hero. TZ, piso na lang. May naiwan pa para kay Zaida. Ay, yun lang, no? Sayang yung pagkakataon na yun. Pero ang mahirap dito, nalatagan kagad, nabigyan kagad ng isa dito si Kyle. Habang unang pagong nakapwesto na rin dito ang buong kupunan ng CNC. Actually, si Benny, patawagin nilang naman siya dyan. Ayan, papunta na siya sa may bandang gitna. Dreamer. Susunod na rin si Dreamer. Sisilip dun sa likuran, same with Flap TZ. Napilitan siya gumamit ng previous fighter, pero si Benny Cutie, Pew. present na agad at si Pew ang kanyang nakita dito. Lancy will get that kill at yung turtle, mapapasaway pa ng Phoenix Army. Lalaban mo rin sila dito. Tech charge mula kay Chaknu. Mananakap yung isa, dalawa, pero isa lang ang makukuha pa nila. So maagang control talaga ang nakikita natin mula sa Phoenix. Pre-second death na ni Kyle TZ. Ang hirap na ito. Na-timingan yung puncture, men. Pagka-puncture niya, tinamaan siya ng tectonic charge. So, automatic cancel. Wala siya